Yo, yo, yo! Kumusta mga paps? Welcome back sa channel kung saan ang usok ng tambucho ay mas mahalaga pa kesa sa love life natin. Ito nga pala si Godwin DC. At ngayon mga paps, susubukan natin ang bagong-bagong Honda Dio 125 2025 edition. Let's go! Mga paps, unang tingin pa lang, astig na agad. Di na to laruan. Di gaya ng luma. Ngayon, may sporty na look, sharp lines, at syempre, yung dual tone color scheme. Nakaka-pogi points yan. Promise. Available sa tatlong kulay, red, black, at blue. Pero para sa akin, yung black na matte finish, pang pogi talaga. Sa makina naman mga lods, meron tong 125cc air-cooled engine, fuel injected na rin, kaya mas tipid sa gasolina. Power? Power! Mga nasa 8.2 horsepower, sapat na para sa daily commute at konting hataw-hataw sa bypass. At dahil FI na, smooth ang throttle response, walang sabit, walang talsik ng mantika. Una sa lahat, ang gaan ng handling, parang kalapati sa hangin, pero yung mas pogi. Yung seat height, sakto lang. Kahit 5'2" ka, abot mo to. Yung suspension, medyo stiff sa likod, pero panalo pa rin sa lubak. Front telescopic forks, check yan. Brakes, combi brake system, kaya kahit isang piga mo lang sa brake lever, balance pa rin ang preno. Safe sa mga baguhan. Tinesting ko na to sa long ride, tapos may konting traffic sa lungsod. Mga nasa 53 to 58 km per liters ang kaya. Abay, sulit na sulit sa presyo ng gas ngayon. Under seat storage, kaya ang half-face helmet o kaya isang buong grocery ng Jollibee. Meron ding USB charging port, so pwede kang mag-TikTok habang nasa stoplight. Joke lang yun ha. Ang presyo, nasa 73,000 to 76,000 SRP. Depende sa dealer. Para sa isang budget scooter na tipid, pogi at reliable, sulit na to. So, punta naman tayo sa pros and cons. Pros muna tayo mga boss, kasi syempre gusto natin laging positive muna bago dumaan sa lubak ng buhay. Fuel efficient, stylish look, lightweight and easy to maneuver. USB charging port, combi brake system, and budget-friendly price. Ay pero syempre, walang perpekto na motor, tulad ng ex mo. So ito na ang mga bagay na medyo sa Dio 125. Medyo steep ang rear suspension. Ramdam mo pag nadaan ka sa lubak. Pero kung sanay ka na sa broken roads at broken heart, carry lang. No disc brake sa likod. Naka-drum brake lang yan mga bossing. Hindi pang long ride ang vibes. Pwede sa city ride, pero kung mga Baguio, Bicol level ang biyahe, medyo mapapa next time ka. Under seat storage, sakto lang. Di kasing laki ng sa Click or PCX, pero enough naman for basics. Kung naghahanap ka ng pang-araw-araw na motor na hindi ka ipapahiya sa tropa, sa crush mo, eto na yon mga paps. Kung ikaw ay estudyante, working class, o budget-conscious na rider na gusto ng tipid, porma at reliable na service bike, Honda Dio 125 ang sagot. Para siyang tropang tahimik lang pero palaban pag tinodo. Hindi siya high-end scooter, pero para sa presyo at features, panalo na. Kung ako tatanungin, nasa mga 8.5 out of 10 ang rate ko para sa motor na to. Kailangan lang ng konting comfort upgrades, pero overall, sulit sa presyo at sulit sa forma. Like, comment at subscribe kung gusto nyo pa ng mga more motovlog reviews. At tandaan, wag puro porma sa motor, dapat marunong ka rin magpreno sa pag-ibig. Ride safe mga paps, peace out!